me to switch podium, Mr. Speaker. Go ahead, Honorable Marcoleta. Salamat po. While I have nothing against the election of the new Senior Deputy Minority Leader Kong Laila de Lima, I just would like to know, Mr. Distinguished colleague, kung ano po ang role ng minority dito sa House. Hindi po ba tayo ay mga fiscalizers dito sa Kongreso, Ginoong Speaker, distinguished colleague? We should provide responsible check and balance. At pinapatunayan ko po sa inyo at sinusumpa ko sa inyo na sa aking ilang panahon sa minorya ay pinilit ko po na maging fair, ngunit maging totoo sa aking mga sinasabi. Batay na rin sa aking karanasan bilang panlima ko na pong termino dito sa Kongreso. And I've been serving the government for the last 50 years. Opo, and being tasked to provide checks and balances dito sa Kongreso, tayo po ba'y nabigyan ng panuntunan na kung hanggang saan lang ang pwede nating usisain o tuligsain insofar as the policies of the government are concerned, Mr. Speaker, distinguished colleague? Wala naman po, wag lang po tayong lalabag sa decorum at kung kakayanin po natin na dapat ipagtanggol na yung mga sinasabi natin ay tama at hindi kasinungalingan. Opo, napanood ko po yung video ninyo na kayo po ay nagsalita dun sa tackling ng anti-dynasty bill, and you were prevented to finish your statements. Nakita ko po there was an attempt to halt your manifestation, Mr. Speaker, distinguished colleague. Mr. Speaker, hindi po na-prevent ako. Ako po'y nakapagsalita ng maayos. Medyo passionate nga lang po yung aking pagsasalita sapagkat yung anti-political dynasty bill po ay 4 na dekada ko nang ipinaglalaban. Salamat po. Opo, at base sa inyong sinabi, imbis na maisulong ang anti-dynasty bill, parang naging an act institutionalizing political dynasties ang nangyari. Sa inyo pong pakiwari, ganun po ang nangyari. Yun po ang aking opinion. At ako I share the views of the distinguished colleague na parang tayo po ay pinipigilang magsalita dito. At yun din po ang karanasan ng aking ama nung siya po ay tinanggalan ng 5 memberships sa komite dahil siya po ay nagsalita. At ito ay laban sa kumpas ng House leadership nung panahon na yun. At tila nararamdaman ko rin pag ako po ay pinuputol pa nagsasalita dito sa plenaryo, maging sa mga komite. At I share the same sentiment being expressed by the honorable colleague. Tinatangka po na ako po ay pigilan, Mr. Speaker, pero hindi po ako nagpapapigil. Yun po ang masama sa akin. Salamat po. Yung pong bang pagiging Senior Deputy Minority Leader, meron po bang itong kaakibat na mga kondisyones para kayo italaga sa posisyong iyon? Wala naman po at nagpapasalamat nga po ako sa ating minority leader dahil pinaglaban tayo hanggang sa huli. At maluwag naman po sa aking kalooban na bumitaw sa aking posisyon. At binanggit ko lang po ito upang sa ganon ay hindi na maulit. At sa iba pang mga miyembro ng minority na pigilan sa kanilang pagsasalita sapagkat yung criticism po
sa mga private corporations po, nagbabayad pa sila ng mga critics upang makita nila yung mga pagkakamali at maitama. Para sa akin po, yung aking mga criticisms, bagamat matalim, ay may may layunin na maitama yung mali, lalo na kung para sa kapakinabangan ng pamahalaan at ng ating mamamayan. Sinabi po kanina thank you, Madam Speaker, distinguished colleague. Sinabi po kanina ng ating Deputy Speaker na hindi po nakialam in any way ang mayorya sa inyong pagkakatanggal bilang Senior Deputy Minority Leader. But consider the timing nung kayo po ay nagsalita sa komite on suffrage. Kayo po ay agarang pinatawag ng House Leadership. Ano po kaya ang pangitain yun? Ano po kaya ang ibig sabihin nun? Kung wala talagang pakialam ang House Leadership. Sabi ko nga po, hindi lang naman ngayong administrasyon na ito, maging ng mga nakaraang administrasyon, talaga pong mayroon ng sistema na pinakikialaman. Noong panahon po ni Pangulong Duterte, magkakasama po kami ni late Edsel Lagman. Kaya nga po kami nagpetisyon pa sa Korte Suprema dahil minaniobra noon na ang maging minority leader ay mga miyembro ng majority. Dahil supermajority, kayang-kaya po na mag-ipon ng ilang mga miyembro para gawing minority. Kaya po ang tawag sa amin noon, Magnificent Seven. Pipito lang po kami, pero kami yung talagang nagpo-provide ng check and balance noong panahon ni Pangulong Duterte. So, ngayon po, nakikita ko pa rin yung ganitong sistema. At sana po, sa pamagitan ng pagsasalita ko, ay mabigyan talaga ng dignidad ang mga minorya na talagang maipahayag yung kanilang mga damdamin at saloobin nang walang inaalala na matatanggalan ng mga posisyon, matatanggalan ng mga komite, matatanggalan ng mga benepisyo para po sa para po ma-preserve yung integridad ng ating House of Representatives. Thank you, Madam Speaker. Distinguished colleague, ako po ipatapos na rin sa aking interpellation, Madam, bago ako pagtangkang putulin muli. Anyway, Madam Speaker, Just for the record, wala pong nagpuputol sa iyo. hindi po kasi In fact, the time that was given was only 10 minutes. We have now extended it to 31 minutes and 35 seconds. Please proceed. yes, ma'am, Madam Speaker. Yun lang naman po. I share the same sentiment being aired by the one of the stalwarts of the Liberal Party na nagugustuhan na rin ng mga DDS dahil sa kanyang pagtayo sa mga issues na maaaring baka tumakbo na rin, na pwedeng tumakbo sa lineup ni VP Sara sa 2028. Hindi po ako tatakbong senador, baka madagdagan pa po yung kulang ang kaalaman sa Senado. Pag-isipan niyo po, do not close your doors, distinguished colleague. Dahil nakuha niyo rin po ang aking respeto ngayong hapon na ito. At sana po, mas malaya na po ang pagsasalita dito sa ating Kamara dahil tayo po ay isang demokratikong institusyon. Dapat hindi po tayo pinipigilan magsalita. Lalo na po kung tayo ay miyembro ng minorya. At thank you po, Madam Speaker, distinguished colleague. Finally, nakakilala po ako ng isang true member ng minority. Maraming salamat po at magandang hapon. Majority Madam Leader.